Purihin si Yahweh o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya ay tunay na nakalulugod. At ang mga pusong wasak ay Kanya ring lulunasan at natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Tayo po'y manalangin, Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po at patuloy niyo kaming pinagkatipon-tipon. Pinupuri ka po namin ngayong umagang ito sapagkat patuloy na ang kabutihan mo, Panginoon, ay nakikita namin sa bawat araw. Patawarin mo po kami, Ama, sa lahat ng kasalanang nagagawa namin. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, ay patuloy ka pa rin nagiging tapat sa amin. Salamat po sa nagdaang taon na bagamat may mga pagsubok, may mga alalahanin, subalit ikaw pa rin po, Panginoon, yung aming dinadakila. Amin pong pinapanalangin, Panginoon, ang taong ito na maging masagana, maunlad, at mapayapa, Panginoon. Ikaw po ang manguna sa aming pagsamba ngayong umagang ito. Pagpalain mo ang bawat isa, gayon din po, Panginoon, ang iyong anak na magdadala ng mga mensahe, ang mensahe ng iyong mga salita, gayon din po, Panginoon, ng mga awit. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon. At sa iyo po kami, Panginoon, nagtitiwala na pangungunahan mo kami sa aming pagsamba ngayong umagang ito.
Ito po, Panginoon, aming panalangin sa tanging pangalan ng Jesus. Amen. Sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, lumalaw ng langit at lupa, at sa Jesucristo na bugtong niya, Panginoon natin na si Hiwaga ng Espiritu Santo, ay pinanganak ng Birheng Maria. Naglanggam ng hirap sa katulad ni Poncio Pilato. Pinako sa krus na matay at pinili. Ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at tumupos sa kanyang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Pagpalilito, kapangman ng nabubuhay ng mamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na Iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, at ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay hanggang. Amen. Nasa panahon po tayo ng mga pahayag. Narito po sa ating mga liturhiya ang online PCUMC Kids Sunday School ay wala na daw po kasi umaati na yung mga may Sunday School na yung mga bata. Sa iba. Sa ibang church. Kaya pinalo na to, wala na. Okay. Mamaya alas 2, online kumustahan with PCUMC Kids, 5 to 8 years old, 3 p.m., 9 to 10 years old, and 4 p.m., 11 to 12 years old. Then, every Thursday, ang ating midweek, 5 p.m., via Zoom and Facebook Live. And then, Friday, WSCSK group, at 4 p.m. by Messenger and video call. Okay? Nag-level 3 na ang ating ano ba tawag doon? Alert ng COVID. Magabang na lang po tayo ano kaya announce ng church para sa panibagong protocol ng ating iglesia. Okay? Ang nagbigay ng bulaklak ngayon ay ang ating deaconess, si Ate Ruby, at sa next Sunday po ay si kapatid na Ronald Domingo. Okay? Ang mga magdiriwang ng kaarawan, ngayon po ay kaarawan ni Roland Jan Adviento. Ganon din, bukas si Elvira Banal, Pelisardo Javier, Brave Vlog Genre Santos. Sa 6 ay si Ronald Domingo. Sa 7 ay si John Francis Mercado. Sa January 8 ay si Paulo Nico Banal at Boyet Villanueva.
Ang wedding anniversary po ay sina Kuya Rolando at Rosalie Advientos sa January 5. And then sa January 8 ay si Rodolfo at LB Banal. Okay, awitan natin sila. Lumapit sa iyo sa diwa ng pananalangin at pananampalataya. Narito po yung aming mga gawain, Panginoon. Bagamat kami ay nasa gitna pa rin ng pandemya, pero nagpapatuloy ang mga gawain. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang patuloy na humipo sa puso ng iyong mga anak. Kung ang gawain ay virtual, Panginoon, alam namin na aabutin mo sila at ang iyong kapangyarihan ay hindi nagbabago, maging ito man ay online. Kaya Panginoon, pagpalain niyo yung aming mga gawain at patuloy kang mangusap sa buhay ng iyong mga anak. At tunay nga po na patuloy mong makitang sila'y naglilingkod at patuloy na ginagamit ang kanilang buhay para sa iyo. Gayon din po, Panginoon, sa mga magdiriwang ng kaarawan, kay Roland, kay Ate Elvira, kay Pelisardo, kay Brave, kay Ronald, John, Paulo, and Boyet. Dakilang Diyos, tunay nga po na ito'y araw ng pagbibigay papuri sa iyo sa mga maraming taon ng katapatan mo sa kanilang buhay. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy mo silang ingatan at pagpalain. At tunay nga po na makita mo sila na napatuloy, na naglilingkod at nagtatalaga ng kanilang buhay. Gayon din po, Panginoon, sa mga nagdiriwang ng kasal. Tunay nga po na patuloy mo silang bigkisin isang pag-ibig, pagkakaisa at pananampalataya. At tunay nga po na ikaw ang maging sentro ng kanilang tahanan. Pagpalain niyo nga po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang unang pagbasa po ay matatagpuan po natin sa Jeremiah verse 31, chapter 7 hanggang 14. Ang sabi ni Yahweh, umawit kayo sa kagalakan alang-alang kay Jacob. Ipagbunyi niyo ang pinakadakilang bansa at magpuri kayo sa iyong ipahayag na iligtas si Yahweh ang kanyang bayan. At ang mga nalalabi, Israel, narito sila ipapabalik ko mula sa hilaga. Itipunin ko sila mula sa mga sulok ng sanlibutan, kasama ang mga bulag at mga pilay, ang mga inang mga pagsasamuhin, pati yaong malapit ng mga anak. Sila'y talagang napakarami, uuwi silang may nagiiyakan habang daan na nanalangin, samantalang inaakay ko, dadalhin ko sila sa mga bukal na tubig. Paparain ng maayos na landas upang hindi sila madapa. Pagkat ang Israel ay kaya kong anak at si Ephraim ang aking panganay. Mga bansang pakinggan ninyo ang sabi ni Yahweh. At ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan. Gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa.
sapagkat tinubos ni Yahweh si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas. Aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok na Sion. Digib ng kaligayahan dahil sa pagpapala ni Yahweh, saganang trigo, bagong alak at langis, at maraming bakahan at kawan ng lupa. Matutulad sila sa isang halamang dinidilig, hindi na sila muling makakadamihati. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ng mga dalag at makikigalak pati sa mga binata at matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa, papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Bubusugin ko ang pinakamainam na pagkain ng mga sarsedote, mananagana ang buong bayan dahil sa kabutihang aking ipinapamalas. Ito ang sabi ni Yahweh. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa Efeso 1, talatang 3 hanggang 14. Ito po ang sinasabi. Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng papapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo at sa ating ngang pakikipag-isang ito. Hinirang na niya tayo bago panilikhaan sa libutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo kanyain talaga upang maging anak niya sa pamamagitan ni Jesucristo. Yan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil sa kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at sa kanyang pinatawad na ang ating mga kasalanan. Gayon kadakila ang pag-ibig na ipinadama niya sa atin. Binigyan niya tayo ng karunungan at kabatiran upang lubos nating maunawaan ang kanyang lihim na panukala sa isa katuparan sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating ng takdang panahon, ang panukalang ito ay pag-iisahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. At dahil kay Kristo, kami naging bayan ng Diyos na nagsagawa ng lahat ng bagay na ayon sa kanyang panukala at kalooban. Nangyari ito na kanyang hirangin niya ito noong panguna. Kaming mga unang umasa kay Kristo sa lalong kinadadakila niya. Kayo may naging bayan ng Diyos na ng kanyang manalig sa kanyang nang matapos ninyong marinig ang salita ng katotohanan, ang mabuting balita sa magdudulot ng kaligtasan. Kaya't pinagkalooban sa inyo ng Espiritu Santong pinangako ng Diyos bilang tatak na yung paghihilang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan ng mga pangako ng Diyos sa ating mga hinirang hanggang kamtan natin ang lubos na kaligtasan. Purihin natin ang kanyang kadakilaan. Ang Ebanghelyo po ay matatagpuan sa Juan, Kabanata 1, talata 1 hanggang 18, at ganito po ang sinasabi. Ang salita ng buhay. Nang pasimula ay naroon na ang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya, at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ang ilaw, at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Sinugo ng Diyos ang isang tao na nangangalang Juan.
Naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya sa pamagitan niya. Hindi siya ang ilaw, subalit naparito siya upang magpatotoo tungkol sa ilaw. Ito ang tunay na ilaw. Dumarating ito sa sanlibutan upang magbigay liwanag sa lahat ng tao. Dumating ang salita sa sanlibutan, ngunit hindi siya kinilala ng sanlibutan. Sanlibutang ito na nilikha sa pamagitan niya. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila ay naging anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Naging tao ang salita at nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kalwalhatiang tunay na kanyang bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Nagpatotoo si Juan tungkol sa kanya na isinisigaw, siya ang tinutukoy kong ng aking sabihin, ang dumarating na kasunod ko higit kaysa sa akin, sapagkat siya ay naroon na bago pa man ako ipinanganak. Mula sa kapuspusan ng kanyang kagandahang loob, tumanggap tayong lahat ng abot-abot na kagandahang loob. Ibinigay ang kautusan sa pamagitan ni Moses, ngunit dumating ang kagandahang loob at katotohanan sa pamagitan ni Jesucristo. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama ang nagpakilala sa Ama. Ito ang salita ng Diyos.
Sa tekstong ating pinagbatayan, ito'y pamamagatan nating the Word become flesh. Ang salita ay nagsalaman. Kung ating titingnan sino nga ba ang sumulat ng tekstong ating pinagbatayan, obviously, si John. Sino si John? Sino si Juan? Si Juan ang mayroong 5 akda sa New Testament, yung John, 1st, 2nd, and 3rd, and Revelation. Sino si John na madalas nating mabasa? Siya yung tinatawag na John the Beloved o ang apostol na pinakamamahal ni Jesus. And at the same time, siya yung tinaguri ang Son of Thunder o Borgenes na mababasa natin. Ibig sabihin, Son of Thunder, anak ng kulog. Ibig sabihin, sila yung mga siga, mga notorious, magagalitin, at takaw-away. No? Yan yung tawag sa magkapatid na John and James, no? Bago sila tawagin ng Panginoon. Pero makita natin dito, matapos na sila ay sumunod kay Jesus, makita natin dito na nagkaroon ng total change, changes sa kanilang buhay. Na sila, na mula sa pagiging notorious, son of thunder, naging the beloved disciple. No? Yung sumusunod kay Jesus ay binabago ng Panginoon na mula sa pagiging makasalanan, siya ay nagiging kaibig-ibig. No? Yun si John. And then, pinaniniwalaan din na si Juan ay pinsan Jesus. No? Si Juan Bautista ay second cousin ni Jesus sapagkat si Mary at si Elizabeth ay first cousin. Kaya si Juan at si Juan Bautista ay second cousin. Ano ba yung pakialam natin doon? Ba't ba natin inuurirat pa yun? Para lang meron lang mapag-usapan. Okay. Dahil naniniwala na si Salome at si Maria ay magkapatid. May probability kasi laging kasama si Salome dun sa 4 na Maria na naglilingkod kay Jesus, kasama si Salome noong crucifixion doon sa paanan ng mamatay si Jesus. At pinaniniwalaan na si Salome ay pinansyir ng ministeryo ni Jesus nung mga panahong nagbiministeryo si Jesus. Okay. Hindi ako makahinga pag tinakpan ko yung ilong ko. Okay. Then, ang katatayuan ng buhay ni Juan ay coming from the prominent family. Nang tawagin ni Jesus si James at si John, sabi doon, iniwan nila ang kanilang ama at naiwan, nang tawagin ni Jesus si Juan at si Santiago, naiwan yung kanyang ama at yung mga upahang kasamahan nila. Ibig sabihin, may kakayanan silang mag-hire ng mga tauhan. Nasa fishing industry sila. Kaya mayaman sila. And at the same time, si Juan ay ma-impluwensyang tao. Sapagkat nung hinuli si Jesus, siya yung mayroong connection sa mga high priest. Siya lang yung nakapasok doon sa templo at samantalang si Pedro ay naiwan sa labas at si Juan yung nakipag-usap sa loob. Kaya makita natin dito yung kanilang impluwensya doon sa lipunan ng kanilang ginagalawan. Kaya nga, nang si Jesus ay nakabayubay doon sa krus, si Juan ang tumangkilik kay Maria upang doon na siya tumira. Ibig sabihin wala nang
tumanggap kay Maria at inhabilin ni Jesus kay Juan, si Maria, at si Maria ay tumira sa pamilya ni Juan. Yun yung kalalagayan na sumulat ng tekstong ating pinagbabatayan. At kung ating titingnan naman, doon sa four gospel, si Matthew, Mark, Luke, and John, si Matthew, Mark, and Luke, yung tinatawag na synoptic gospel. No? Pag sinabing synoptic gospel, yung tatlo, yung kwento yung isang kwento, mababasa mo doon sa tatlo. Halimbawa, yung puno ng igos, mababasa mo doon sa Matthew, Luke, and John. Synonym. Yung sabihin, pare-parehos mong mababasa, pare-pareho nandoon yung kwento na yon. And at the same time, sinasabi na nagkopyahan yung tatlo. Hindi, totoo yun. Ayon sa mga Bible scholar, si Marcos ang unang nagsulat at kinopya naman ito ni Matthew at kinopya din naman ni Luke. Kaya tatlo silang magkakamuka ng kwento. At makikita natin yung kay John o yung kay Juan, siya lang yung kakaiba. Ibig sabihin, makita natin dito na mas sinasabi na ang sulat ni Juan ay mas logical, mas concrete, mas rational, mas malalim. Kasi kung ating titingnan, ang sabi sa pasimula, sabi doon, nang pasimula, siya ang salita at ang salita ay suma sa Diyos. Ibig sabihin ay very philosophical. Hindi mo mauunawaan yung kahulugan ng kanyang sinusulat. Masyadong malalim, masyadong philosophical. Kaya nga, titingnan natin kung bakit ganito yung pagkakasulat at unang linya ng kanyang pagkakasulat dito sa aklat, sa kanyang aklat, na Juan. Makita natin dito, sabi doon, sa pasimula, siya ang salita at ang salita ay Diyos. Sa ibang salin, ang salita ay mababasa nating berbo. Sa Greek, ito ay tinatawag na logos. Sabi sa pasimula, siya ang berbo at ang berbo ay ang Diyos. Kaya nga, word or berbo or logos, ito ay nangangahulugan ng the wisdom and the knowledge of God. Ito yung kahulugan ng word. The written word or inspiration of God. Ito yung salita. Kasi hindi pa naman nagsasalaman o nag-i-incarnate yung word na naririnig natin na nababasa sa Biblia. Kasi sabi sa Genesis 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Makita natin dito na yun yung pasimula din ni Juan, na kung saan ipinakikita dito na sa verse 3, ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya at alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Na ang salita ay lumilikha, powerful. Kaya nang sabihin sa Biblia, sa Genesis, likhain natin ang langit at lupa. Ibig sabihin ay may kausap ang Diyos. Natin Kaya nga tatlo. Yung three persons. The Father, the God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. At sabi nun, likhain natin ang langit at lupa. And Jesus Christ is the second person. Kaya nga, yung word ay isang powerful o yung Diyos ay isang manlilikha na kung saan ay pwedeng lumikha mula sa wala. He created something out of nothing. Kung ikaw ay magpapagawa ng bahay, kailangan mo ng materials.
kailangan mo ng simento, kailangan mo ng bakal, kailangan mo ng hollow block. No? Pero ang Diyos, nagpo-produce, lumilikha mula sa wala. No? Manlilikha mula sa wala. Kaya nga, makita natin dito na ito yung word na sinasabi sa Genesis, na yung salitang iyon ay isang manlilikha, at ang manlilikha ay walang iba kundi ang Diyos. Kaya nga, ang salita ay makapangyarihan. No? Our words is powerful. Pwede itong bumuhay, pwedeng pumatay, pwede itong mag-encourage, at pwede ding man-discourage. Pwedeng maka-uplift, pwedeng maka-down, pwedeng pagmulan ng karunungan at pagmulan ng kamalian, o pwedeng mag-lead sa katotohanan o mag-akay sa kamalian. That is the power, no, ng word, ng salita. Kaya be careful, no, sa ating lumalabas sa ating mga bibig. Kaya nga, pag ang bata, pag sinabing bawal sabihan na ang bobo-bobo mo, ano? No, manang-mana ka sa ama mo, ano? Bawal 'yon kasi may power ang salita ng Diyos. Kaya nga kung 'yun yung ididikdik mo sa kanya, 'yun yung mangyayari. Kaya nga may salita din na nag-rhema. Rhema is also is a Greek word, means word. Ibig sabihin, pag nag-rhema o sinabi mo ang salita ng Diyos, ito ay nagkakatotoo. No? Nang sabihin ng anghel kay Maria, mangyari sa akin ang sinasabi mo, makita natin dito na ito ay nangyari sa kanyang buhay. Kaya pag may sinasabing mabuti sa iyo, pag may sinasabing maganda sa iyo, huwag mong i-deny. Kasi nga, ang salita ay powerful. Ito ay makapangyarihan na pwedeng mangyari sa iyo. Kung ano yung naririnig at pinaniniwalaan mo sa isang salita, ay nangyayari sa buhay natin. Then, sabi doon, verse 2, nasa kanya ang buhay, at ang buhay ay siya ring ilaw ng mga tao. Sino ang sinasabing buhay? Walang iba kundi si Jesus. Ang sabi niya sa John 14:6, I am the truth, I am the way, the truth, and the life. Yung life doon ay walang iba kundi si Jesus. Siya ang buhay. May dalawang klaseng buhay ang sinasabi sa Biblia. Yung temporal life o yung temporary life o yung pansamantalang buhay dito sa lupa, at yung eternal life na kasama ang Diyos sa sangkalangitan. Ang sinasabing buhay, the true life na sinasabi dito ay yung buhay na kasama ang Diyos sa buhay na walang hanggan. Hindi ito yung tunay na buhay sa daigdig. This is temporary life, pansamantala. Aalis at lilipas tayo dito, pero ang mananatiling buhay na kalalagakan ng bawat isa ay buhay na kasama ang Diyos eternally. Siya yung buhay. No? Yun yung buhay na sinasabi ni Jesus nang sabihin niyang, I am the life. Ako ang buhay. And then, ako ang ilaw ng mga tao. No? Sinabi din ni Jesus na ako ang ilaw ng sanglibutang ito. Ano ang purpose ng ilaw? Ang purpose ng ilaw ay upang i-guide tayo, upang maging lamp sa ating daraanan, upang hindi tayo matisod, upang tayo magliwanag at magkaroon ng pagkakaiba.
pag daw ang ilaw natin ay kumukuti-kutitap, ibig sabihin ay hindi siya consistent. Pag daw ang ilaw natin ay malamlam, hindi na tayo napapansin. Ano? Nung isinilang si Jesus, merong bituing natatangi. Ang bituing natatangi. Panahon namin ni Ate Myla yun. Yun, napansin ng Three Kings yung bituing natatangi kasi siya yung pinakamaliwanag. Pero kung ang ilaw mo ay aandap-andap at malamlam, hindi ka mapapansin sa kalangitan. Ganyan din ang buhay natin dito sa lupa. Kung ang buhay natin ay patay-sindi, malamlam, malabo, hindi tayo napapansin. Wala tayong difference sa iba. Hindi tayo nagiging liwanag para sa iba. No? At ito yung purpose, yung layunin ng ilaw. At sa makabagong panahon, tayo ang ilaw. Ano? Upang maliwanagan tayo. Alam nyo, pag walang ilaw, pag naglakad kayo marahil dito sa church, ng patay ang ilaw sa gabi, matitisod ka. Kasi hindi mo alam kung ito na ba yung hagdan, may nakabarega dyan, mababangga ka. Kasi hindi mo makita. Minsan nag-brown out sa amin. Nag-brown out. Madilim, sa kwarto. Sabi ni Resi, kunin mo yung pospro dyan sa gilid. Hindi, wala pa namang cellphone kasi noon eh. Pospro pa, kung hindi ka nakandila. Sabi, dyan lang sa gilid. Nandyan lang. Kahit na nasa tabi ko na yun, kahit dahil walang ilaw, hindi ko makita. Nung biglang nagkailaw, kaharap ko na yung pospro, pero hindi ko makita. Ganon din yung ilaw. Mahalaga ito sa buhay ng tao, na tayo ay naliliwanagan. At dahil tayo ay naliliwanagan, alam natin yung dapat nating gawin. Hindi tayo naliligaw ng landas at nakapag-aakay tayo sa tamang lakbayin at landasin ng buhay. Dahil tayo ay naliwanagan. And then, verse 3, sabi, the Word become flesh. Noon hindi maintindihan kung ano, kung sino, ano yung qualities o attributes ng Diyos. Hindi nila maintindihan kung ano ang true definition of love. Paano mong i-describe ang love kung nababasa mo lang ito? Very broad ang meaning ng love. Sa Griego, 8 klase ang definition ng love. May agape, may eros, may storge, may ganito. 8. Sa Pilipinas, isa lang yun. Pag-ibig lang yun. Hindi 8 klase. Hindi maintindihan ng nakababasa ng Biblia kung ano yung tunay na sino yung aking kapwa. Hindi nila maintindihan yon. Hindi nila malaman kung ilang beses magpapatawad. Hindi nila maunawaan ang tunay na kahulugan ng pagpakumbaba. Ang true meaning of servanthood and the true meaning of greatness. Hindi maunawaan ng tao yun. Kaya dumating yung time na very dogmatic ang pagtuturo ng mga eskriba at mga pariseyo.
Hindi ka pwedeng lumagpas, hindi ka pwedeng kulangin. Very strict. Pag sinabing ganito, hanggang doon lang ang pwedeng gawin. Halimbawa, kaugalian nila na bago kumain ay kailangan maghugas ng kamay. Kaya kung may isang basong tubig, mas nanaisin nilang ipanghugas ito ng kamay kaysa inumin kasi yun yung nasa kautusan. Kaya yung Samaritan, the Good Samaritan, hindi nila natulungan, yung nakadrawing diyan, yung taong nakalupasay doon, na binugbog, hinarang, dahil natatakot sila na hipuin ang isang taong may dugo. Kaya nilagpasan siya ng iskriba, ng levita, na tagapagturo sa templo dahil natatakot silang marumihan. Pero itinuro ni Jesus ang tamang pakikipagkapwa-tao. Itinuro ni Jesus ang true greatness na kung gusto mong maging dakila, kailangan maging huli ka. Kung gusto mong mauna, kailangan magpakababa ka. At itinuro ng Panginoon ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Kaya nga, the word itself is inseparable in action, to action. Like Jesus did. Ibig sabihin, hindi pwedeng paghiwalayin yung salita sa gawa. Hindi pwedeng salita lang. Kundi dapat ito ay may kalakip na gawa. The word itself is powerless, no impact, and meaningless. Ang salitang walang gawa ay walang kahulugan, walang kapangyarihan, walang dating. Kaya nga, kung sinasabi natin, dumalaw tayo sa isang may sakit, at sinabi nating magpagaling ka, pero wala ka namang inaabot na pambili ng gamot, wala ka namang inaabot na pambili ng makakain ng may sakit, it is powerless, it is meaningless. Kasi walang kalakip na gawa yung salita. Yung love din ganoon, kailangan merong material evidence. Kung sinasabi mong mahal kita, kailangan ito ay ipakita mo sa pamamagitan ng material evidence. O ito ay kinakailangang maipadama. Kailangan ito ay maramdaman ng taong ating pinagsasabihan. Love is an action word. Ito ay salitang verb, na dapat may paggawa at pagkilos. Kaya nga, kung sinasabi nating mahal kita, kailangan ito'y maramdaman sa pagbibigay, maramdaman sa pamagitan ng feelings, at maramdaman ng taong ating pinagsasabihan. And then, naparito ang isang tao na sugong mula sa Diyos na ang kanyang pangalan ay Juan. Ibig sabihin, sinabi rin dito na si Juan ang mauuna upang ipaghanda siya ng lalakaran. Ito'y naparitong saksi upang kanyang patotohanan ng ilaw upang sa pamagitan niya'y magsampalataya ang lahat. Ang buwan ay nagliliwanag kung araw, kung gabi. The moonlight, may kasabihan doon, ang liwanag ng buwan. Pero, ang totoo, walang sariling liwanag ang buwan. Ang kanyang pagliliwanag ay nagbubuhat
sa araw. Doon siya kumukuha ng liwanag. No? Ganon yung katauhan ni Juan. Siya yung nagdala ng liwanag na galing sa tunay na ilaw na walang iba kundi si Jesus. At sa makabagong panahon, tayo ang liwanag. Nagliliwanag sa atin si Jesus na siyang tunay na ilaw. Nakikita yung kaningningan ng Diyos dahil sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Kung nakikita si Kristo sa ating buhay, ito ang nakikita sa atin. Kaya nga ang unang mga Kristiyano ay tinawag sa Antioquia na mga Christian dahil hindi na ang nakikita sa kanila ay yung kanyang tunay na pagkatao, kundi si Kristo na ang nakikita sa mga unang mananampalataya. And as a whole, hindi na ang nakikita ay yung sarili nating pagkatao na mga taong nakapaligid sa atin, kundi si Kristo na nagliwanag sa atin. Kaya yung kantang, I can see in you the glory of my King. Nakikita si Kristo sa ating mga buhay, na siyang tunay na ilaw. At iyon ang tungkulin at nakita sa buhay ni Juan. At ito rin ang dapat makita sa ating mga buhay. Na tayo ay nagliliwanag. At dahil tayo ay nagliliwanag, dapat tayo ay tumatanglaw sa kadiliman, sa daraanan ng mga taong hindi pa nakakakilala sa Diyos. At dahil tayo nagliliwanag, tayo ay napapansin. At kung hindi ka napapansin, ibig sabihin, pundido ka. Ibig sabihin, wala kang pagkakaiba. Kung hindi ka napapansin, baka patay ang iyong ilaw. Mga kapatid, ang ating bang mga salita ay full of wisdom. Kinapupulutan ng karunungan. Ang opposite nito ay kinapupulutan ng mga bagay na walang saysay. Kailangan sa mga taong nakakausap natin, hindi sila aalis nang hindi sila napagpapala. Hindi sila aalis nang hindi nabe-bless. Hindi sila aalis nang walang word of wisdom na nakukuha sa atin. Nagbibigay ba ito ng buhay para sa iba? Itong ating buhay. At nagbibigay ng liwanag para sa iba. Binibigyan ba natin ng laman at dugo ang ating mga salita? Tulad ng salita ng Diyos, ito'y nagsalaman sa pamamagitan ng buhay ni Jesus. Gayon din sa mga lumalabas sa ating mga bibig, kailangan ito'y bigyan natin ng laman at dugo. Nakikita ba si Kristo sa ating mga buhay? Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
tayo po ay darako sa pagdaraos ng banal na hapunan. Kayo na tunay na matainti na nagsisisi ng inyong mga kasalanan at nagsisiibig sa inyong kapwa at nagnanasang magbagong buhay alinsunod sa mga kautusan ng Diyos at nagsisilakad mula ngayon sa kanyang mga banal na paraan, magsilapit nga kayo na may pananampalataya at magsitanggap nitong banal na sakramento sa inyong kaaliwan at magsagawa ng inyong abang pangungpisal sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tayong lahat, makapangyarihan Diyos, Ama na... Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming amang nasa langit, na sa iyong dakilang kaawaan, ay ipinangako ang kapatawaran ng mga kasalanan sa kanilang lahat na buong puso nagsisisi at tunay na sumasampalataya sa iyo. Mahabag ka po sa amin, patawarin at iligtas mo nawa kami sa aming mga tanang kasalanan, papagtibayin at palakasin mo po kami sa tanang kabutihan at dalhin mo nawa kami sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Itaas ninyo ang inyong mga puso. Tayo ay magpasalamat sa Panginoon. Tunay na marapat, matuwid at aming katungkulan na sa lahat ng oras at sa lahat ng dako kami ay magpasalamat sa iyo, O Panginoon, banal na Ama, makapangyarihan sa lahat, Diyos na walang hanggan. Pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang tinapay at kanyang sinabi, "Itong aking katawan ay binibigay para sa inyo. Kunin at kanin niyo ito sa pag-aalala na si Kristo namatay para sa ating katubusan at tayo maging mapagpasalamat." Gayon din naman, kinuha niya ang saro at kanyang sinabi, "Itong aking dugo na nabubo para sa inyo. Kunin at inumin niyo ito sa pag-aalala na si Kristo namatay para sa ating katubusan at tayo maging mapagpasalamat." Ang lahat po ay inaaniyahan sa dulang ng ating Panginoon. Pagkakuha niyo po ng elementong ito, bumalik po kayo sa inyong upuan upang hindi po tayo maipon dito. And then, antayin niyo po na makatapos lahat at sabay-sabay po tayong kakain at iinom ng elemento ng banal na hapunan. Okay po? Pumila lamang po tayo ng isang linya upang kumuha at bumalik po tayo sa ating upuan. Antayin niyo po yung signal ko na tayo sabay-sabay na kakain at iinom nitong elemento ng banal na komunyon.
Sige po, sabay-sabay po tayo. Nabuksan niyo na lahat? Okay. Sabay-sabay po tayo. Amen. Pakaiwanan na lang po sa gilid ng inyong upuan, yung mga kukunin na lang po mamaya. Ang panalangin ng pagpapasalamat. O Panginoon, aming Amang nasa langit, kaming iyong mga salamat. May pagkumbabang sinasamo namin sa iyo na ipagkaloob sa pamagitan ng kapanalan at kamatayan ng iyong anak na si Kristo at sa pamagitan sa kanyang dugo, kami tatamo na kapatawaran sa aming kasalanan at lahat ng pakinabang sa kanyang sakit at ngayon inihandog namin sa iyo, O Panginoon, ang aming kaluluwa at katawan upang maging banal at buhay ang sa iyo, magkumbabang Tayo po ay darako sa ating paghahandog, sapagkat kung bukal sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya.
Dakilang Diyos, salamat po sa mga pagpapalang ito, bahagi ng aming tinatangkilik na tunay nga na nagmula sa iyo. Tunay nga po na tanggapin niyo ito, basbasan sa ikalalago na iyong gawain at ng iyong misyon. Amen. Tayo po ay darako sa ating awit ng pasasalamat at pagtatalaga. Kung sino man po ang may mga kaarawan, may anibersaryo ng kasal, at iba po pong natatanging pagpapasalamat, ngayon din po sa may mga suliranin, ay ilapit po natin ito sa Panginoon. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat pong muli sa umagang ito na muli mo kami pinagtagpo. Dakilang Diyos, tunay nga po na salamat sa iyong mga salita, sa kapangyarihan ng iyong salita, na tunay nga po na makapangyarihan at bumabago ng buhay. Tunay nga po, Panginoon, na Ikaw ang Diyos ang lumikha sa amin, na sa iyong kapangyarihan nangyari ang lahat ng bagay. At ito yung aming Diyos, isang Diyos na manlilikha, isang Diyos na bumabago, isang Diyos na lumilikha ng lahat ng bagay. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagbibigay mo sa amin ng karunungang nagbubuhat sa iyo upang ang anumang salita mo na aming marinig ay maging pananampalataya ng bawat isa. Dakilang Diyos, tunay nga po na pagpalain niyo nga po ang iyong mga anak na narito ngayon, ganun din sa mga anak mo na nasa kanilang mga bahay, nakikinig at nanonood. Alam namin, Panginoon, na the same ang kapangyarihan mo, Panginoon.
Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang gagabay, Ikaw ang patuloy na magpo-provide ng lahat ng aming pangangailangan. Salamat po sa eagerness ng iyong mga anak na sa kabila ng pandemyang aming kinakaharap, narito kami, Panginoon, patuloy na ipinakikita ang aming dedikasyon, ang aming commitment at paglilingkod sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy mo kaming papag-alabin. Dakilang Diyos, makita mo ng aming buhay ay patuloy na ipinagagamit sa iyo. Dakilang Diyos, tunay nga po na muli ay nagbabanta na naman, Panginoon, ang lockdown sa aming bansa. Dakilang Diyos, Ikaw nga po ang patuloy na mag-ingat sa bawat isa sa amin. Dakilang Diyos, gabayan niyo nga po ang bawat isa at patuloy na Ikaw ang patuloy na gumawa sa buhay ng iyong mga anak. Tunay nga po na maramdaman ka namin sa aming piling na hindi mo kami iniiwan, ipinababayaan man. Sa mga anak mo na patuloy na nagtatalaga ng kanilang buhay, salamat po sapagkat sa ganitong pagkakataon, pwede kami lumapit sa iyo, iwanan sa iyong paanan ang lahat ng aming kabigatan at lalabas kami ng bahay-sambahang ito na taglay ang kagaanan, ang kapayapaan. At ito ang pasimula ng aming ministeryo, ang paglabas namin sa kapilyang ito. Dakilang Diyos, tunay nga po na may kanya-kanya kaming pinagdaraanan sa buhay. Alam mo ito, kilala mo ang bawat isa. May mga anak ka na nangangailangan ng material na bagay, ng pinansyal, mga anak mo na humihingi ng kagalingan, mga anak mo na humihingi ng kapayapaan, mga anak mo, Panginoon, na humihingi ng kasagutan sa kanilang mga tanong. Mga anak mo, Panginoon, na patuloy na umaasa sa iyo. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang sagot sa lahat ng aming pangangailangan. At salamat ng aming Diyos ay tumutugon anuman ito. Kaya, Panginoon, umaasa kami na ibibigay mo ang lahat ng nasa ng aming mga puso. Dakilang Diyos, pagpalain mo yung pagalingin mo yung mga kapatid namin nasa balik ng karamdaman. Si Ate Ruth, Panginoon, na radiation, tunay nga po na Ikaw ang gumawa sa kanyang buhay, bigay mo yung kanyang mga pangangailangan. Sa mga anak mo na may problema sa pamilya, si Ate Carmen para sa kanyang anak, bigyan mo siya ng katatagan upang malampasan ng mga bagay na kanyang pinagdaraanan sa buhay. Hipuin niyo nga po ang buhay ni Joseph upang siya ay makontrol mo, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na gagawa ka sa kanyang buhay. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, maraming apektado ng pandemyang ito, nawala ng trabaho. Alam namin, Panginoon, na Ikaw ang gagawa sa iyong mga anak na may kakulangan sa pangkabuhayan. Dakilang Diyos, tunay nga po na patuloy mo kaming ingatan. Salamat po sa mga pagkakataong ito na kami muling sama-sama. Hindi namin alam ang aming hinaharap, pero umaasa kami na Ikaw ang Diyos na buhay, na patuloy na mag-iingat sa bawat isa sa amin. Ganon din po sa aming church. Pagpalain mo yung aming iglesia, provide mo yung aming pangangailangan upang makatugon sa lahat ng pangangailangan sa aming bansa. Tunay nga po, Panginoon, na bigyan mo kami, Panginoon, ng isang mamumuno na tapat na maglingkod. At tunay nga po na dalain ko na magkaroon kami, Panginoon, ng isang bansang may pagkatakot sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.
At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama. Ang patuloy na pakikipisan, pagtuturot kaaliwan ng Banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Jesucristo na ating Panginoon, mula pa nung una, ngayon at magpakailanman. Amen.